Nais kong ipaliwanag ang ilang bagay, ilang mahalagang bagay na dapat niyong malaman. Di po kalakasan ang boses ko, kaya siguro lalapit lang ako rito. Kung loobin ng Panginoon, itong linggo ng hapon, gusto kong mangusap sa inyo sa isang pag-iibanghelyong pangangaral para sa linggo ng hapon. Tayo po umaasa sa ilang dakilang mga bagay na gagawin ng Panginoon para sa atin sa sanlinggong ito. Ang isa po ay tungkol sa marami rito ang di pa alam kung paanong ang mga prayer card na ito ay ipinamamahagi sa mga may sakit at nagdadalamhati. Sa 3 taon po na sumusubok ako, ito yung tanging programa na nakita ko na talagang sa tingin ko'y nagpapala ang Diyos. Nung una po, nagdadaos lang kami at wala pong mga card at pinapipila lang namin ng mga tao. Siksikan tuloy, tapos mananalangin ako ng marahil 15, 20 minuto kada gawain. Nagkukumpulan po ang mga tao sa akin at kaya kinakailangan pa nilang hilahin ako para makalabas doon. At pagkatapos, nung sumunod, una po ipinapadala namin yung mga prayer card sa mga ministro bago pa ang gawain. At bawat ministro na tumataguyod, marahil 50 o higit pang mga simbahan sa buong lugar ang tumataguyod sa gawain. At bawat isang ministro ay nabibigyan ng mga 100 card. Siyempre gusto ng bawat ministro na mauna ang kanyang kongregasyon. Ibibigay niya yon sa kanyang kongregasyon at marahil sa buong 4 o 5 gabi, isang kongregasyon lang ng isang ministro ang napagbibigyan. Sumasama tuloy ang loob ng iba dahil doon. Tapos naisip din namin noon na iatang sa mga tao na tagaroon talaga sa lugar para doon mismo sa mga taong tagaroon sa komunidad. Pero kung minsan, ang mga taong dumadalo ay karamihan 7,000-8,000 milya ang binibiyahe papunta sa mga pagtitipon. Hindi naman tama. At ang tanging paraan na nakikita namin na hayang ang Panginoon ang gumawa ng paraan ay pumarito lang at ipamahagi ang mga prayer card. Mga 50 nito. At sadya pong ipamigay ang mga ito sa halu-halong mga tao at nang di pinipili kung sino ba ang mapapapila. Nakita ko nung isang minsan na namigay ako ng 50 card at wala ni isa sa kanila ang tinawag. Pasisimula ng pagtitipon at ang Espiritu ng Panginoon ang nangunguna sa akin sa gitna ng mga tao ng paganoon na di na ginamit ang mga prayer card. Nakita ko rin nung isang beses na narito ako sa entablado at magsisimula lang ako magsalita at mawawala po ako sa buong sarili ko ng 1 oras o higit pang oras habang tatawagin ko ang una at pagkatapos ang kasunod ng ganon. Ang bawat isa po'y gumagaling. Maraming tao ang nagtitipon-tipon para sa pila na ito. Ipinapaalala ko po ito lagi. Ito po ang katotohanan. Mainam ang dulot nito ng magli5 taon o magta3 taon na ngayon. Pasensya na po. Bawat taon na lumalapit dito sa entablado ay gumagaling. Walang kahit isa kahit na gaano pang kalala ang pagkakabaliko, pagkakapilay o pagkakadalamhati, lagi pong gumagaling. May mga pagkakataon na sobrang lala, pero ako, marahil sa isang gabi, nakakapagpalapit lang ako siguro ng 3, 4 o 5. Marahil kung minsan pa nga, nasaksihan ko noon sa Calgary, Canada, 2 lang po sa 25,000 na nagkatipon doon. Dadalawa lang. Ang isa po'y isang lalaki na nagdurusa ng 18 taon. Hindi niya maigalaw ang nanlulupaypay niyang kamay. Nakaupo na lang siya sa isang silyang de gulong. Isinanla ng nanay niya ang singsing nito sa kasal para mataguyod siya. 7 o 8 pagtitipon na ang dinadaluhan niya. Hindi siya makakuha-kuha ng card. Sa huli, dumating na yung oras para makasampas siya sa entablado. Ang binatay bumaba ng entablado na nakakalakad na. Nung sumunod na umaga, nagagawa na niyang ahita ng kanyang sarili sa unang pagkakataon sa buhay niya. Sinalubong pa nga niya ako roon sa rampa nung lumapag ang eroplano sa Vancouver para kamayan ako. Ang isa pa'y munting babae. Yung munting babae, Katoliko siya sa pananalig. Yung isa niyang binti ay 4 na pulgadang maiksi kumpara sa isa pa niyang paa. Gumugol kami ng 1 oras at parang ganoon sa munting babae na ito. At ito pong parehong Biblia na ito nung akain na nila ang babae roon. Kaya tabingi nga ang lakad niya. Ipinatong ko ang Biblia na ito sa kanyang ulo. Lumakad na siya ng normal, gaya ng kung sino pang ibang bata, parot pa rito sa ibabaw ng entablado. Habang ang 25,000 tao na nakaupo doon ay napapanood yon. Mangyari po na ang mga bagay na yan ay atin lang inuulat. Wala po akong nalalaman kung sino dito ang may prayer card o kung sino ba ang una. Ipinamamahagi muna namin ang mga prayer card at pagkatapos pumapasok na kami.
Sige, ganito, bibigyan ko kayo ng ideya. Sabi ng kapatid kong lalaki, namigay ako ng 50 card. Papasok ako ng gusali, marahil may makakasalubong ako na munting bata riyan, sasabihin ko, pwede ka bang magbilang? Sasabihin, sige po. Sasabihin ko, sige, bilangin mo na. Marahil, hihinto siya sa 10, 15 o 20 at titigil. Kung saan siya tumigil, pasisimulan ko na ang pila para sa pananalangin. Kung huminto siya sa 20, sisimulan ko ang pila para sa pananalangin sa 20. At marahil pausad o pabalik ang pagbibilang ko. Marahil may kasunod na gabi na bibilangin ko kung gaano bang karaming tao nasa isang hilera at hahatiin ko sa 2 at titingnan ko kung anong lalabas na bilang o kung ano at parang ganon. Wala pong nakakaalam pa ngayong gabi kung saan umpisahan ang pila para sa pananalangin. Basta kung saan ba, kung minsan natataon sa mga pilay, minsan natataon sa mga may sakit. Di ko po alam, wala pong nakakaalam. Kami po'y namimigay lang ng card at itinatagubilin sa Panginoon na pangunahan ang susunod pa na mangyayari. At sa tuwin ay gumagana ng matagumpay ang ganyang pamamaraan na bumabad sa pananalangin. Naniniwala ako na bagong-bago po ito sa inyo na mga narito. Sa lahat ng pagtitipon na nagkaroon ako, ito ang pinakakaunting pangalawang gabi na pagtitipon na nagkaroon ako sa alinmang pagtitipon na dinawas ko sa pagmimisyon. Kadalasan, kapag pangalawang gabi na sa alinmang auditorium, o kapag inanunsyo na, kadalasan 7, 8, 10,000 ang dumadalo kapag pangalawang gabi na. Mangyari nga, na dito lang ito inanunsyo. Mangyari pong marami sa iba dahil sa buong bansa inanunsyo. At kaya abot sa 100 ang dumadayo mula sa isang estado at ibang estado. Kaya marami. Ang kasunod po na pagtitipon ko pagkatapos nito ay sa Houston sa Coliseo. Sa tingin ko, nasa 17,000 ang kasiroon sa tingin ko. Naianunsyo na yon sa 4 o 5 internasyonal na pahayagan. Kaya diyan nagsisipunta ang mga tao. Galing pa ng iba yung dagat at lahat sa iba't ibang dako. Nais ko lang bumasa ng kaunti sa salita ngayong gabi. Dahil ang salita ng Diyos ay di nabibigo. Ang sarili kong salita ay nabibigo. Ang kanyang salita ay di kailanman. Makikita po ito sa mga awit 103. Sa una, 2 at 3 talata. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga kasakit. Naway dagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanyang salita. Ang buo pong ito, haya't ipinapangusap ang mga karamdaman at kadalamhatian. Nais ko pong kunin ang ilang sandali para makapangusap patungkol dito. At gusto ko pong makinig at ibaling dito ang inyong buong atensyon. Ang mga karamdaman at kadalamhatian ay lahat resulta ng kasalanan. Marahil hindi sa buhay nyo, pero sa buhay ng iba na nauna sa inyo. Ang dyablo ang may yakda ng karamdaman at mga kadalamhatian. Nung wala pang dyablo, wala tayong karamdaman ni kadalamhatian man lang. Pero nung pumasok sa eksena si Satanas, haya't daladala niya ang karamdaman at mga kadalamhatian. Maraming mga beses na ang turing natin sa mga ito ay pagpapala. Hindi ko kailanman maiisip na ang Diyos ay magpapala ng ganoon sa isang taong may sakit. Maliban na lang kung ang taong ito ay makasalanan na ibinubunsod siyang bumalik sa Diyos. O isang masuwaying anak na dinadala siya pabalik para may pagkasundo muli sa kanyang ama. Pero ang sakit niya ay resulta ng dyablo at ng pagkahulog. Ngayon, may pinakamagagaling tayong mga doktor. May pinakamaiinam tayong siyensyang medikal. Pinakamaiinam na ospital na nagkaroon tayo kailanman. At mas maraming mga sakit kaysa sa noon. At sa panahon nga ito, kung kailan may pinakamaiinam na siyensyang medikal tayo, ano pa't walang tigil ang pagpapatayo nila ng mga institusyon para sa mga di mapagaling-galing. Dito pa mismo sa panahon na nasa atin na ang pinakamaiinam na siyentipikong pag-aaral tungkol sa sakit at mga karamdaman, panay ang pagpapatayo ng mga institusyon taon-taon para sa mga di mapagaling-galing. Pero wala ngang bagay kailanman na dinulog sa harapan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos na hindi niya kayang bigyan ng lunas. At siya pa rin ngayon kung ano siya kahapon at magpakailanman.
At kanyang pinatutunayan yan. At masasaksihan nyo yan gabi-gabi. At kung hindi po ganon, may karapatan nga kayong magalinlangan. May nagsabi, tumatagal ba ang mga pagpapagaling? Tumatagal ang mga ito basta't ang pananampalataya ay tumatagal. Pero kapag pumalya ang pananampalataya, kung ganon, ang kagalingan mo ay papalya. Masasabi nyo ba na ang bawat tao na dudulog dito sa altar at mababagong loob ay magiging Kristiyano na sa lahat ng mga araw ng buhay niya? Siya po'y marahil anak ng Diyos sa gabing ito, at bukas naman ay babalik sa pagiging anak ng dyablo. Yan nga'y nangyayari dahil naiwawaglit niya ang pananampalataya sa Diyos. Yun ang nagdadala sa kanya pabalik. At anumang kapangyarihan na magpapagaling sa inyo rito sa entablado ay makakapanatili sa inyong kagalingan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ang pahayag na ito na walang pumaparito na hindi pinagagaling. Pagkalabas dito, yan nga'y ayon na sa inyong pananampalataya kung ito ba'y mananatili. Saksi mismo ako sa mga taong pumupunta sa entablado, ganap na bulag, at pagkatapos ay babasahin ang Biblia na ito doon mismo. Wala pang 5 araw, mananumbalik sa kung paanong bulag sila noon. Kung ganon, paano sila nakabasa dito noon? Napagkilala ng kapangyarihan ng dyablo ang kaloob na yon ng Diyos at kaya lumayas ito. Ngayon, Mabi, alam ko po na medyo mapangahasang pahayag na yan. Pero alam ko kung saan ako nakatindig. At alam ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. At alam ko ang kanyang kapangyarihan na nakapagpapagaling. May nagsabi di pa katagalan nung nasa Phoenix ako. Abot hanggang sa mismong kalsada na ang mga pila para sa pananalangin. Ang mga tao ay di magkasya sa auditorium. Doon sa pila, may nagsabi, Di po ba kayo natatakot, kapatid na Branham, na tumayo riyan sa harapan ng lahat ng mga yan? At sasagi sa iyong isip na may mga kritikong nakatayo riyan at mga tagapag-ulat mula sa pahayagan at iba pa na sila nga ay mamumuna. Sabi ko, hindi ako natatakot basta't nararamdaman ko na nasa malapit lang siya. Pero kapag di ko siya nararamdaman, ako'y bababa ng entablado at uuwi. Wala ngang magagawa ang tao. Ang lahat ay marapat lang na sa Diyos nang gagaling. Halimbawa na lang, kunin na lang natin. Sige't pag-usapan natin pansumandali ang tungkol sa kanser. Yun nga'y tila isa sa pangunahing kalaban ngayon. Ano ba ang kanser? Saan ba yan galing? Ang tumor, katarata, ulcer, pulmonya, tuberculosis, lahat ng mga yan ay medical na pangalan na ipinangalan ng siyensyang medikal. Ang sinasabi ng Biblia ay mga dyablo ang mga ito. Halimbawa na lang, ang kanser. Ano ba ang kanser? Nanggagaling yun kadalasan sa pasa. Lahat ng natural na bagay sa lupa ay tumitipo sa espiritual. Lahat ng nasa natural ay tumitipo sa espiritual. Alam niyo yan, halos lahat kayo. Halimbawa na lang, kapag ipinapanganak ang isang sanggol, at kapag ang sanggol ay ipinapanganak sa Diyos, kapag ang isang sanggol, ang isang bata ay ipinapanganak sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Biblia, may 3 na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, siya pumarahil ay may sakit lang o kung ano, kaya ibigay niyo lang sa akin ang buo niyong atensyon. Kung mapapalampas niyo ang mga bagay na ito, baka mapalampas niyo ang inyong kagalingan ng tuluyan. May 3 na nagpapatotoo sa langit. Ngayon, sa atin pong ating pagbabagong loob, ang sangkap na nanggaling sa katawan ni Jesus Kristo nung siya'y mamatay, ay tubig, dugo at espiritu. At itong 3 bagay na ito ang bumubuo sa bagong kapanganakan. Tama po ba, mga ministro? Itong 3 sangkap na ito ang bumubuo sa bagong kapanganakan. Tubig, dugo at espiritu. Yun din ang bumubuo sa natural na kapanganakan. Kapag ang isang sanggol ay ipinapanganak, ano po ang unang bagay? Tubig, dugo, buhay. Lahat ng natural na bagay ay tumitipo sa espiritual. At ang isang kanser sa natural, sa espiritual, siya isang dyablo. Ang tipo niya ay yung nanginginain ng patay at yung buitre, kumakain ng mga patay na bagay. Ang kanser na yun ay nanggagaling sa isang pasa. Halimbawa na lang, ang kamay ko, wala itong kanser at marahil meron kung minsan. Bueno, ano ang nagdudulot ng kanser?
Isang selula, isang mikroskopyong butil sa loob ng katawan ko. Lumalalang bukol o may kung anong tumutubo. At mula sa mikroskopyong butil na yon o selula, magsisimulang magmultiplika ang mga selula, magmumultiplika at mamumuo ang kanser at sisimulan nitong kainin ang katawan. Ngayon, bawat buhay at bawat katiting na buhay na naroon ay nanggagaling sa isang mikroskopyong butil. Kayo mismo ay galing sa isang mikroskopyong binhi ng buhay. Galing kayo minsan, kaya't isa lang kayong maliit na mikroskopyong binhi. Sobrang liit na di nakikita ang mga ito ng natural na mata. Galing kayo sa inyong tatay. Hindi kayo wala ni katiting na dugo na inyong nanay. Ang selyulang dugo ay galing sa lalaking kasarian. At pagkatapos mula sa binhi na yon, magmumultiplika ang mga selyula. At ang bawat isa kung anong uri nito. Ang isang binhi mismo na galing sa aso ay magiging aso. Kung galing sa ibon ay magiging ibon. Kung sa tao ay magiging tao. Kung walang gagambala doon sa programa ng Diyos, kung wala lang gagambala doon, magbubuhay yun ng ganap na normal na bata. At ang bata'y lalaki bilang isang ganap na normal na tao kung walang gagambala doon. Pero kung may bagay na gagambala doon, kung ganon, ay mapapasa Diablo yun na gumagambala sa programa ng Diyos. Hindi binalak ng Diyos na kayo magkasakit. Nilikha kayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ang nais niya ay malusog kayo. Ginagawa niya ang lahat para panatilihin niya kayong malusog. At si Satanas ay laban sa inyo. Kaya naman, ang kanser na ito, siya'y unti-unti, o itong tumor na ito, ano man ito, mula sa isang mikroskopyong butil, ito nga'y magsisimulang magmultiplika. Gaya ng isang tumor na nagiging mapaminsala o kung ano pa. Isa yung katawan. Gaya nyo na isang katawan. May espiritu yun, gaya nyo na may espiritu. Ang kaibahan lang ay wala yung kaluluwa. Pero may buhay yun kung paano nga na kayo'y may buhay. At kaya naman kung ganon sa inyo, sa inyong katawan, may dalawang buhay. Ang isa ay kayo at ang isa ay ibang nilalang na nagmumultiplika ang mga selula. Nagkakaroon ng paglaki ng katawan. Gaya ng kung paanong kayo ay lumalaki sa isang katawan. Tama po ba? Bueno, kung ganon, ano ang nagbubunsod nun? Ang Diablo. Yung mikroskopyong butil ay isang buhay. Una, ang butil na yun ay isang maliit na munting selula na may buhay sa loob nun. At ang buhay na yun ay maaari lang manggaling sa dalawang pinanggagalingan. Maaring mula sa Diyos o sa Diablo. At nanggaling kayo sa mikroskopyong binhi ng buhay sa pamamagitan ng Diyos. Ang kanser, tumor o iba pa ay galing naman sa binhi ng buhay sa pamamagitan ng Diablo. At sinusubukan nitong mapinsala ang inyong buhay. Kinakain nito ang daluyan ng inyong dugo at maraming iba't ibang paraan ang ginagawa nito para mapinsala kayo. Kaya alam ko na mga Diablo ito. Tinawag ni Jesus Kristo ang mga ito na mga Diablo. At ang sinasabi niya ay katotohanan. Ang mga ito ay mga Diablo. Ang Diablo ay nagpapahirap. Ito ay narito para pinsalain ang inyong katawan, para kainin kayo, para sirain kayo. Paiksiin ang inyong 320 at 10 sa abot na makakaya nito. Kaya iyan ang dahilan kapag ang anghel na ito ng Diyos ay bababa sa kung saan ako naroon, wala talaga akong nalalaman na anuman tungkol sa inyo. Pero iyan ang dahilan kung bakit sinasabi niya sa inyo ang uri ng sakit na meron kayo sa inyong katawan. Dahil ang buhay na yon ay sakop ng buhay na ipinadala ng Diyos para talusin yon. At kasama na rin dyan ang mga bagay na ginawa niyo sa inyong buhay. Ito nga'y napangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nasasabi ko kung ito ba'y naroon o kung ito ba'y wala na. At nakikita niyo ito sa pamamagitan ng mga pisikal na resulta na kitang-kita. Makikita niyo ang pasyente kapag ang katawan nito'y tumuwid na't normal na. Kung ang mataba nito'y magmulat o ang mga tenga nito'y nawala na ang bara. Ngayon, ano yon? Ipagpahalimbawa niyo na lang ang isang lalaki, gaya ng munting binatilyo rito, o sa palagay ko'y ang ilan sa inyo ay nakadalo sa tabernakulo mga ilang gabi nang nakararaan para makita siya. Heto ang litrato rito kung saan inilathala ng Chicago Tribune tungkol sa siyam na pipi na pinadala nila roon, na galing sa institusyon. Ipinanganak na mga bingit di makasalita. Ang isa pa nga sa kanila ay bingi, di makapagsalita at bulag. Ngayon, may ilang mga tagapamahala marahil ang binasa ng artikulo na yan sa inyo. Ngayon, ang mga taong yun, mangyari nga na ang mga dyaryo tulad ng Chicago Tribune, sila'y di panatiko. Ang mga kaso na yun ay talagang binusisit sinaliksik ng maigi bago nila ilathala yun sa isang dyaryo. Na tulad nun ng Waukegan Sun o Post-Dispatch o alinman sa mga pahayagan na yan. Hindi nga yun panatisismo, hindi ito gawa-gawa lang na imahinasyong panipaniwala lang o isang teorya.
Ito'y kapangyarihan mismo ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At narito siya para kumpirmahin ito ngayong gabi at gagawin ito mismo. At sa lalong madaling panahon na ang mga tagapakinig natin makadako sa isang diwa at isang puso. Kung itong grupo ng mga nakaupo rito, marahil sila na ipapanalangin sa gabing ito, nalalapit sila sa entablado, kaya't kung sila'y makakadako lang sa isang puso at isang paglalakip-lakip, ito pong kasunod na 5 minuto, wala ni isa sa kanila ang mananatili sa mga silyang degulong na ito o kinararatayan man. Kung sasampalataya lamang sila na ito ang katotohanan at sa kanilang pagdulog nga isa-isa sa gabing ito sa entablado, kung sila, ang bawat isa, ay di mahango mula sa mga silyang degulong na ito at mga kinararatayan at mga bagay-bagay at lalakad sa entabladong ito na normal na, kung ganon ay masasabi nyo na mali ako. At ibinabaling ko ang lahat sa Diyos na siya nga'y di nabibigo. Gagaling kayo. Ngayon, nandito siya para ibunsod ang kabutihan ng kanyang salita. Bawat salita na sabihin ng Diyos ay katotohanan mismo. Pero kinakailangan na di kalakalahati lang ang pananampalataya nyo rito. Kinakailangan na mapagkilala nyo ito. May ilang tao ang lalapit magsasabi, sumasampalataya ako. Iniisip nila na sumasampalataya sila. Pero marahil isa lang sa bawat 1,000 ang tunay na sumasampalataya. Ang pananampalataya ay ang siyang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. Kinokontrol tayo ang ating katawan ng 5 pandama. Ilan po ang nakakaalam na totoo yan? Patingin ng inyong kamay, 5 pandama. Paningin, panlasa, pandama, pangamoy, at pandinig. Yon ang kumukontrol sa natural na tao. Ngayon may isa pang tao sa kaloob-looban. Ang tao ng pananampalataya, ang espiritu. May 2 itong pandama. Ang isa sa mga ito ay pananampalataya. Ang isa naman ay di pananampalataya na bumubuo sa ganap na bilang ng Diyos. Bilang na 7 na mga pandamang meron kayo. Ngayon, marami sa inyo rito ang tunay nga na umaasa sa 5 yung pandama. Ngayon, pansinin nyo ito pansumandali. Pwede ka bang tumayo rito pansumandali, Dr. Cobol? Ngayon, naniniwala ako na may lalaking nakatayo sa harap ko. Nakasuot ng Amerikanang may kwadra-kwadradong disenyo. Nakasuot ng salamin. May pulang kurbata. Ilan ang sa tingin nila'y tama ako? Patingin ng inyong kamay? Bueno, paano nyo nalaman na may taong nakatayo riyan? Mangyari nga na nakikita nyo kasi. Tama ba? Ngayon, yun lang ang tanging paraan. Ang tanging pandama na mayroon ako ngayon na makapagsasabi sa akin na may taong nakatayo riyan. Dahil nakikita ko siya. Ang paningin ang nagsasabi na nariyan siya. Bueno, hindi ko na siya nakikita ngayon. Pero naniniwala ako na nariyan siya. Ngayon sasabihin nyo, kapag nakikita, saka maniniwala. Ganun ba? Naniniwala ako na si Dr. Cobol ay nakatayo riyan ngayon. At di ko naman siya nakikita. Dahil may isa pa akong individual na pandama, liban sa paningin. Ang tawag naman doon ay pandama. At nararamdaman ko na nandito siya. At alam ko rin na si Dr. Cobol ito, hindi si Dr. Bosworth. Dahil may hawak na munting Biblia si Dr. Cobol sa kanyang kamay. At nandun pa yun. Kaya ako, isang beses sinabi ko rin yan at may isa na nagpatayo ng ibang tao sa harap ko. Pero napansin ko nga na si Dr. Cobol ay may hawak na munting Biblia sa kanyang kamay. At kaya si Dr. Cobol yun. Ngayon, ang tanging paraan para masabi ko na siya mismo ang nakatayo riyan ngayon ay sa pamamagitan ng pandama. At alam ko na tama nga. Pero ngayon, hindi ko na siya hinahawakan. Putol na yung pandama na yun sa akin. Pero alam ko na nariyan siya dahil nakikita ko siya. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? 2 pong magkaibang pandama yan ng katawan na nagsasabi na nandiyan siya. Ang isa doon, nakikita ko siya. Ang isa naman, nararamdaman ko siya. Ngayon, may pagkakataon na ganito naman. Tumayo ka lang diyan pansumandali, kapatid. Ngayon, may isa pa akong pandama at yun ay pandinig. Magpatunog ka nga ng musika diyan. Ilan ang naniniwala na may musikang tumutugtog? Patingin ang kamay nyo. Nakikita nyo ba? Ilan ang nakakakita sa musika? Naamoy nyo ba ito? Nalalasahan? Nahawakan? Bueno, paano nyo nalaman na musika ito? Meron kasi kayong... Ngayon, paano nga kung may tao na wala nitong pandaman na ito ng pandinig ngayon dito? Di nila malalaman na may tumutugtog na musika. Patay ang pandaman na yun sa kanila. Di nila yun marinig kasi wala silang kakayahan na makarinig. Pero kayo na may pandaman na pandinig, hayat alam nyo na may tumutugtog dahil naririnig nyo ito. Di nyo nakikita, di nyo nahawakan, di nyo naamoy.
di nyo nalalasahan, pero naririnig nyo. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na di nyo nakikita, nalalasahan, naamoy o naririnig. Pero ang pandama na pananampalataya ay singtunay ng paningin nyo o ng iba pa nyong pandama. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Sinasampalatayanan nyo ito. Sadyang walang makabubunsod sa inyo na pagdudahan ito. Dahil meron kayo nitong pandama na ito na nagsasabi sa inyo na gano'n yun. Sasabihin nyo, ang kamiseta na yan ay puti. Ano kaya kung sabihin ko sa inyo na pula? Abay di nyo paniniwalaan dahil puti nga ito. Ang pandaman nyo na paningin ay sinasabi na puti ito. Sinasabi mismo ng mga mata nyo. Bueno, ngayon, kung sasampalatayanan nyo, kayo na mga naparito para may panalangin. Sino man kayo, kung kayo po'y sasampalataya sa gabing ito, na kayo gagaling nang sadyangang may pananalig gaya ng sinasabi ng paningin nyo na ang kamiseta ay puti, ang gaway ipinangyari na mismo ngayon. Salamat, Dr. Cobol. Tama, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasam, ang katibayan ng mga bagay na di nakikita, nalalasahan, nararamdaman, naaamoy o naririnig. Isa yung ibang pandama. Nasa ibang kasaklawan yun. Hindi yun sa natural. Hindi nga kayo makakapagkamit mula sa Diyos, haya't sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga pader ng Jericho ay natibag. Dahil sa pananampalataya, ay tumanggi si Moises na tawaging anak siya ng anak na babae ng Paraon. Dahil sa pananampalataya, ay nagawa ni Gideon ng ganito at ganon. Dahil sa pananampalataya, ang tanging paraan. At kung walang pananampalataya, ano pat imposibleng malugod ang Diyos. At kung gusto niyong malugod siya, dapat dumulog kayo sa Kanya na may pananampalataya. Naniniwala na ang Kanyang salita ay katotohanan. Bakit ako tumatayo rito at sinasabi ang pahayag na ito at sinasabi na walang mapaparito sa entabladong ito nang hindi natatalos at sinasabi ang mga sakit, ang mga lihim ng puso? At kahit na gaano pang kalala ang pagkapilay, wala ni isa na pumaroon sa iba pang mga pagtitipon na napat alam nyo na sila'y pinagagaling sa tuwina. Bakit? Noong katagpuin ako ng anghel, sabi niya, kung maibubunsod mo ang mga tao na maging sinsero, o kung magiging sinsero ka lamang at ibubunsod mo ang mga tao na maniwala sa iyo, wala ni anumang bagay ang makahadlang sa iyong pananalangin. Akin ngang sinasampalatayanan yun. At kung magagawa ko lamang na ibunsod kayo na gawin ang siring bagay, ang Louisville, Kentucky ay magkakaroon nga ng pagyuyugyog na hindi pa nangyari noon. Yan po ang hamon. Mangyari nga na ang sinisikap kong gawin ngayong gabi ay magawang makita nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Nang sa gayon, sa paglapit nyo rito at para mapalaya, tatayo kayo mismo sa salita na yon, na siya ang dakilang saserdote ng inyong pagpapahayag. Hindi kikilos ang Diyos hanggat unang-una ay ihayag nyo na siya nga. Pagkatapos, kapag nahayag nyo na, kung ganon, ay sampalatayanan nyo yun, ibunsod nyo yun at manatili roon, at dadalhin kayo ng Diyos na mapalaya. Kayo ba'y sumasampalataya riyan? Tunay. Dito di pa katagalan sa may Fort Wayne, Indiana. Siya nga po pala, may munting pahayag ako roon, Dr. Bosworth, sa bulsa ng jacket ko. Dadalhin nila ito sa iyo ukol doon sa pagtitipon na pinanggalingan natin sa We the People. Sa pagkakaalala ko, tungkol doon sa munting bulag na batang babae na inilathala nila ang tungkol doon. Lalabas yun sa We the People ngayon, isang aklat na ipinapadala sa buong mundo tungkol sa isang tagapag-ulat sa dyaryo na sumulat ng mapagpunang pahayag, sabi, nag-aangkin ng batang babae na pinagaling daw siya. At kahit di naman, at yung munting batang babae ay meron ngang mga sulat pahayag mula sa doktor at iba pang gaya nun. At inilathala yun at sinuri nila yun at ngayon ay naroon na yun sa We the People. Kikilos at kikilos ang Diyos at walang makakapag... Sige, ipapabasa ko ito kay Dr. Bosworth sa inyo marahil sa gawain bukas ng hapon. Kapapadala lang yun doon ng dyaryo ng Fort Wayne. Ginang Bosworth, doon po sa pagtitipon, may kung ano-ano doon na bulungan. May ilan sa kanila na nagsasabi, may isang lalaki roon na may multiple sclerosis, paralisado ng 10 taon. At kumalat ang pagkaparalisado niya na umabot na doon sa kanyang gulugod. Isa siyang negosyante sa syudad at di nila alam, pinaupo nila siya roon at nasaksiyan nila na marami sa mga nakasilyang degulong at mga taong nagdadalamhati ang pinagaling. At nung gabi na yon, isang munting batang babae na duling sa likod ng gusali ang nakasaksi sa maraming mga tao na pinagaling na mga duling din. Wala pa akong nakikitang duling na bata na lumapit sa entablado na nupat pinagaling mismo. At sumaksi nga kami sa higit 300 kaso ng mga duling na pinagaling sa kulang-kulang na 6 na buwan. Meron nga kaming tala noon, 40,000 patotoo ukol sa mga may sakit, may petsa na pinagaling.
May mga makakapagpatotoo, pirmado mismo ng mga doktor at kung ano pa. Narito na ang oras, mga kapatid. Narito na ang oras. Sasabihin ko ito at pwede nyo akong bansagan na panatiko kung gusto nyo. Naniniwala ako na ipinapahiwatig nito ang ikalawang pagparito ni Jesus Kristo. Amen. Dahil magkakaroon ng mga tanda at mga kababalaghan. At ang punto rito, kung wala pa kayo sa kaharian ng Diyos, magtumulin kayo patungo rito. Tunay naman na may ilang kaalaman ako sa sinasabi ko. O kung hindi kikilalan ng Diyos ang pananalangin ko na mapangyari ang bagay na ginagawa niya. At kayo ng mga nasa labas ng kaharian, sikapin yung si Kristo'y maging kublihan nyo ngayon, habang may oras pa at habang meron pa kayong pagkakataon. Hindi ko makakalimutan ang pahayag na yon isang beses. Nakatayo ako noon sa... Siya nga po pala, tatapusin ko lang yung ikinukwento ko sa inyo tungkol doon sa munting batang babae sa Fort Wayne. Sinabi sa kanya ni Ginang Bosworth, sabi, "Iha, nagbebenta siya ng mga babasahin sa likuran ng gusali." Lumabas ang batang babae roon, umiiyak. Sabi, "Ginang Bosworth," ang asawa po ni kapatid na Bosworth, sabi, "Nakita ko po yung lahat ng mga duling na pinagaling." Ang batang babae nga isang dalagita, mga 18 ang edad, kalunos-lunos ang pagkaduling niya. Sabi, "Kung maaari lang po na inyong," sabi, "Kumari lang ako makapasok at makapila sa pila para sa pananalangin, pero di po talaga ako makakuha-kuha ng card." Si Ginang Bosworth sa awa, nilapitan yung bata. Sabi niya, "Iha, kung lalakad ka lang doon sa dakong yun sa likod, kung saan makikita mo siya. At tunay na, wag lang guni-guni. Pagkus manampalataya ka ng buong puso mo na yun ay kaloob ng Diyos. Sinisigurado ko sa iyo, tatawagin ka niya sa ilang minuto." Nananalangin ako noon para sa mga may sakit sa ibabaw ng entablado. Nakatalikod nga ako roon sa batang babae. Bigla na lang, naramdaman ko yon na humihipo, kumikilos na pananampalataya. Tumingin ako sa paligid at di ko mahagip kung nasaan ba yon. Napakarami kasing nakatayo at talagang siksikan ng mga tao. At alam ko na nanggagaling yon sa isang dako roon. At sinusubukan kong talusin kung anong uri ng espiritu yon. Kita nyo, ang pananampalataya ng batang babae umabot pataas sa ganung antas. At nung pagbaling ko, sa wakas nakita ko siya. Oh, ang layo nga'y 2 beses sa gusaling ito. Nakita ko kung nasaan siya. Nakasuot ang dalagita ng berdeng balabal. Sabi ko, ang kapataang babae na nakatayo riyan na duling at ang suot ay berdeng balabal. Huwag kang matakot. Pinagaling ka na ng Diyos. Yung mga mata niya ay naging ganap na normal mismo. Mangyari nga na isa yan sa libo-libong kaso na ganun ang nangyari. Ngayon, heto, kung may bubunsod lang natin ang pagtitipon, kung kayo na mga narito ay sama-samang magagawa nyo at may wawaksi, kung anong iniisip nyo tungkol sa kung ano ba ito, iyon, na isang tabi lang yan. Huwag po kayong dumulog na parang nakikiusyoso lang. Dumulog kayo na sumasampalataya at saksihan kung ang siyaring mga bagay na yon ay hindi ba't nangyayari mismo dito sa loob ng gusali. Nung unang beses na makatagpo ko si Dr. Bosworth dito ay sa Miami. Nagdadaos kami ng pagtitipon doon. Si Dr. Bosworth kilala maging sa ibang bansa. 40 taon ang karanasan sa pagtuturo ng makalangit na kagalingan. Alam niya na isang araw ay ipadadala ng Diyos ang kaloob na ito sa iglesia. At nung mabalitaan niya na naroon ako, sa isip-isip niya noon, bueno, heto na naman. Isa na namang lalaki na nangangaral tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Dumalo siya sa pagtitipon ng isang gabi. At bahagi ng pagtitipon, nagpapapila kami. Yun bang tinatawag nila na mabilis ang pila? Libo-libo po ang nakatayo. Nung hapon, 2 munting batang lalaki sa WBAY na istasyong pagsasahimpapawid ang kinapanayam. Ipinanganak silang bulag. 2 sila na nakamtan ang kanilang paningin at pinapunta nila sila doon sa istasyon ng pagsasahimpapawid, kinapanayam. Mangyari nga na si kapatid na Bosworth ay nagpunta roon sa pagtitipon. At mangyari nga na habang inuumpisahan yung mabilisang pagpapapila, nasa ilang makalibo ang kailangan dumaan ng gabing yun. Ano pat papatungan lang sila ng mga kamay habang dumadaan sila ng 4-apatan. May munting batang babae silang inalalayan doon. Hindi ko nga makakalimutan ng bata na yon. Kalugod-lugod na munting bata. Maliit siya. Kulay Ulandes ang buhok na batang babae. Nakausli ang isang ngipin sa harap at may bagong konting manicure sa kanyang buhok o kung ano yung tawag nyo doon sa bagay na inilalagay ng mga kababayan sa kanilang buhok. Inalalayan nila siya. Siya nga'y may bakal doon sa kanyang munting bewang pababa at inalalayan nila siya sa linya at pinatungan ko siya ng kamay. Bumaba na siya ng entablado at inalalayan nila siya pabalik sa linya. Naku, kahabag-habag na munting bata. At pabalik-balik siya at may aalalay nga sa kanya pabalik sa linya at papatungan nila siya ng kamay. At sa tuwing siya paulit-ulit na pumipila, tumingin siya sa itaas. May munting parang ngiti ng iwi, alam nyo, at nakausli yung isang ngipin na yon. At may biglang nagsabi, pahintuin mo ang bata. Sabi ko, Iha,
Nakita ko na wala siyang pananampalataya para mapagaling nung oras na yon. Pero nakita nyo, para dun nga ang kaloob na yon. Dito sa may entablado, kung napapansin nyo kung papaano siya, kung minsan, na kailangan mong may gawin. Sinasabi ng mga tao, "Oh, nananampalataya ako, kapatid na Branham." Pero heto nga sila sa ibaba rito, at ang dapat sana'y nandito sila sa itaas dito. Bueno, yung mga bagay na yon natatalusin ng mga sakit nila at mga lihim ng kanilang puso, ang pananampalataya nga'y tumataas hanggang sa mapaniwala ko ang tao sa akin. Yun ang bagay na sinabi niya. Kung maibubunsod mo ang mga tao na maniwala sa iyo, kung ganon, ay maging sincero ka lang sa tuwing mananalangin ka, walang demonyo ang maaaring ang makahadlang doon kung ganon. Kikilalanin at kikilalanin ito ang Panginoon. Kung ganon, at alam ko na sinabi niya yun sa akin. At kung maibubunsod ko ang isang pasyente na dumako sa isang punto na yun na ang kanilang pananampalataya ay aabot sa ganito, yun ang nagbibigay sa akin ng sakdal na pananampalataya. Di ko pa yun nakita kailanman na nabigo. At hindi yun mabibigo. Hindi ito mabibigo. At mangyari nga na yung batang babae, inalalayan nila siya. Sabi ko, "Iha, tumayo ka sa likod ko." At tumayo siya doon. Inaalalayan ko siya. Nakahawak siya sa laylayan ng Amerikano ko. Sabi ko, "Manalangin ka, Iha." At tiniyuko niya ang munti niyang ulo na nalangin. At nakaupo noon si kapatid na Bosworth. Inoobserbahan niya ang lahat ng ito. Medyo may pag-alinlangan pa siya. At kanya ngang pinapanood dahil nandun lang siya sa isang dako. Pinapanood ang dulo ng gawain na idinadaos. At ang batang babae, huling gabi na yun noon sa pagkakalala ko. At nakahawak siya sa Amerikana ko. At patuloy lang ako sa pananalangin. Nakalimutan ko saglit ang tungkol sa bata. Ako nga'y bumaling uli, sabi ko, "Iha, ituloy-tuloy mo lang ang pananalangin mo." Parang ganon. At ilang saglit pa, unti-unti kong nararamdaman ang pananampalataya na yon na nagsisimulang humipo, na parang pintig ng puso na pumipintig. Pumipintig. At nung unti-unti nang kumilos ng paganoon, bumaling ako sa kanya. Sabi ko, "Ngayon, Iha." At ipinatong ko ang mga kamay ko sa kanya at humiling sa Panginoong Yesus. Sabi ko sa nanay, "Ngayon, alisin niyo ang bakal sa kanya." Sabi niya, "Pero kapatid na Branham, naku po baka siya." Sabi ko, "Huwag po kayong mag-alinlangan, ginang. Gawin mo lang ang sinabi sa iyo na gawin." Lumakad siya doon papalapit at tinalis yung bakal sa bata. Eto na siya na bumaba na at hawak-hawak ang malalaking bakal na yon sa harap ng mga taong naroon ng paganon. Ganap na normal na. Sadyang ang normal ang munti mga binti na yon. Tama ba, Dr. Bosworth? At ipinagpatuloy ang pagtitipon. Ilang sandali pa, tuloy-tuloy lang ako. Oh, mga doble ang layo o marahil higit pa ng gusaling ito sa ilalim ng malaking tolda na yon kung saan nakatayo ang mga tao. Abot-abot ang pila hanggang sa daang bayan na mismo, doon sa Princess Gardens. Tapos doon sa loob, tuloy-tuloy lang ako. May naramdaman akong lumukob, bigla na naman, sigurado kang pananampalataya yon. Di ko lang masabi noon kung saan yun nanggagaling. Lumilingon ako ng lumilingon, hinahanap ko. Pero mabilis ngang dumadaan ang mga tao at may mga nagiiyakan na maantig ka talaga at kung ano pa. Ilang saglit pa, namataan ko yun. Doon sa likod na likod, sa isang lalaki na nakasuot ng puting kamiseta. Naghintay ako. Sinuri ko kung anong uri ng espiritu ang tumatali sa lalaki. Ang lalaki po'y pilay. Nahulog siya mula sa isang kabayo. Mga ilang taon bago yon, isa siyang negosyante sa Miami. Pilay ang kamay niya at ang braso niya ay nakapaganon. Nagpunta siya roon na isang kritiko para punahin ang pagtitipon. At pagkatapos nga'y, unti-unti na siya nagkakaroon ng pananampalataya. Huminto ako at sabi ko, "Ginoo, diyan sa likod na likod, ikaapat mula sa hilera, sa direksyong ito papuntang likod, na may puting kamiseta na suot, tumayo ka, pinagaling ka ni Jesus Kristo." At nung tumayo siya, itinas nga niya ang mga kamay niya. Yung asawa niya na dekolorete ang mukha, iisipin niyo na holy roller siya. Gaya ng nabanggit ng munting kapatid na lalaki nitong umaga sa pagsasayang papawid, kapag narinig niyo ang hiyaw niya, ayun niya ang lalaki, ganap mismo na pinagaling. Siniyasat ni kapatid na Bosworth ang pangyayari na yon. Tapos nilapitan niya ako. Tinanong niya muna yung lalaki tungkol doon. At nung lumapit na siya para alamin, sabi niya, tinanong niya ako, sabi, "Paano mo nalaman na yun yung lalaki na yon?" Sabi ko, "Ginoo, bigla po akong nanghina. Alam ko na nanggagaling yun sa kung saang dako." Tapos sabi niya, lumapit mismo sa mikropono, sabi niya, "Patunay yan na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yan ang patunay." Sabi, "Ngayon, ang kaloob na naroon kay Jesus Kristo ay mayahambing sa isang buong lawak na karagatan sa isang dako na umahampas sa dalampasigan. Ang kaloob na ito na nasa ating kapatid ay mayahambing sa isang sangkutsara ng tubig na sinalok mula roon. Pero hayat, ang siya ring mga sangkap na nandun sa sangkutsara ng tubig ay siya ring uri ng sangkap na nasa buong lawak na karagatan. Siya nga, at makakaramdam ako ng panghihina, at ayun nga ang lalaki na ganap na pinagaling. Ngayon, nangyari po yan ng daan-daang beses. At may mga tao sa gusaling ito, naniniwala ako, nakadalo na sa ganitong mga pagtitipon na nasaksiyan mismo ito.
Meron ba ako rito mga kaibigan na nakadalo sa ibang mga pagtitipon na sila'y makapagpapatotoo at sasabihin na ito'y katotohanan? Itaas niyo ang inyong kamay kung nandyan kayo. Ngayon kita niyo na ang sabi ng Biblia sa bibig ng dalawa o higit pang saksi. Ngayon mangyari nga na maaring makamit niyo ang siring bagay na ito dito sa Louisville. Wala ngang katwiran na may lalahad na may isang uuwi mula rito na di ganap na pinagaling. Marahil wala po akong oras dito sa tablado para sa lahat. Pero ang bawat isa po ay makakapagkamit ng kapakinabangan mula rito. Kung mapapatunayan ng Diyos ang kanyang sarili rito na Diyos at pagtitibayan ang sinabi ko na ito'y katotohanan, kung ganoon ay sampalatayanan niyo ang Diyos. Tapos ibunsod niyo na kumilos ang pananampalataya niyo at ibunsod niyo ang pananampalataya niyo bilang buhay na pagkilos at kikilos ang Diyos sa inyo diyan mismo. At kayo ay pagagalinging maigi. Sa Hot Springs, ngayon, sa pagkakaalala ko sa may Little Rock, isang gabi dumagsa ang mga ambulansya at ang hileray binarahan ng mga kotse sa daan. Kinailangan nilang ipadala ang mga pulis doon para patabihin sila sa kanto. Sa ilalim lang ng kastilyo sa Little Rock, Arkansas. Isa po si Reverend Ginong Brown sa mga pastor na naroon noon. Kung nais niyo makuha ang patutuon niya, sulatan niyo lang si Reverend Ginong H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas. At pakinggan niyo ito, hayat ang kapangyarihan ng demonyo. At sadyang, yun po'y ika-4 o ika-5 pagtitipon ko pa lang noon. Lampas na ng alas 11, namamanhid na ng gusto ang kamay ko. Kung minsan, umuwi po ako na yung kamay ko'y grabe ang pagkamanhid, ngalay na ngalay, na kinakailangan kong buhusan nyo ng tuloy-tuloy na mainit na tubig ng halos kalahating oras para ipanumbalik yung pakiramdam nun uli sa pisikal. At may relo, hahawakan ko ang kamay ng isang tao habang naroon yung relo, tapos pahituin nun ang relo sa pag-ikot. May Longines na relo po ako ngayon dito. Kagagaling lang sa paggawaan. Hinawakan ko yun. Kung ano yung physical na reaksyon nun, o kung ano yung mechanical na bagay na ginagawa nun, di ko alam. Pero sabi ni Ginong Brown, magpunta ka sa ilalim na silid, kapatid na Branham, ng auditorium. Sabi niya, may kaso ako roon sa ibaba na di mo pa nakikita kailanman. Bueno, bumaba ako habang nagpapahinga ako. Marami na akong nakitang kalunos-lunos na eksena, pero wala pa akong nakitang gaya nun. Nakapunta na ako sa mga institusyon kung saan ang mga kabataang babae ginagamit yung mga rinol at idinitikit sa kanilang mukha, nababaliw. Marami na akong nakitang kalunos-lunos na mga bagay, pero wala pang katulad nito. Nakahiga doon sa sahig ang isang babae ng mga 30 ang edad, 35, mukhang malakas na babae. At yung kanyang mga binti na kataas ng pagganito at nagdudugo ang mga yun. May lalaki na nakatayo roon sa hagdan. Isang Maginoo na Arkansan na kapatid na lalaki na nakasuot ng overall at asul na kamiseta. At mga kaibigan, sasabihin ko ito, kung minsan, ang pinakamaiinam na mga puso ay pumipintig sa ilalim nun. Ganon nga, totoo yun. Naniniwala ako. Ayaw ko ng kunwa-kunwarian lang. Ang gusto ko ay tapat na makalumang lalaki at mga babae. Siya nga, iniligtas ng Diyos na 2 beses, ipinanganak at nakatayo roon ng lalaki. Suot-suot yung lumat ng ungupas niyang damit. Tapos sabi ko, lumapit ako. Sabi ko, kumusta po? Tapos sabi niya, magandang gabi. Kayo po ba si kapatid na Branham? Sabi ko, opo, ako po. Sabi, naisip ko nga po na kayo. Abot din doon sa ibaba yung PA system. May grupo sila doon ng mga baliw sa isang gilid. Pero walang makapagpakalma sa babaeng ito. Kinailangan pa ng 8 o 10 lalaki para madala siya roon. Di nila siya madala sa loob ng ambulansya. Hindi nila siya maisakay sa ambulansya. At may pinadala sila roon na isang kotse. At pinagsisipala ng babae ang salamin ng kotse. At yung mga kalalakihan nga'y pinakakalma siya sa loob ng sasakyan. At ayun nga ang babae. Ang likod ay nasa sahig. Binigyan siya ng doktor ng ilang ineksyon. Yung maagang menopause niya ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. At ayun nga siya, ang likod ay nasa sahig. At sabi ko, bueno, lalapit lang ako doon at titingnan ko kung may mararamdaman ba akong pintig. Sabi ng lalaki, kapatid na Branham, naku, huwag kang lalapit doon. Sabi, papatayin ka niya. Sabi ko, sa tingin ko hindi naman. Parang ganon. At lumapit na ako. Nakahiga siya roon, nakatingin sa akin. Pakurap-kurap ang mata, nakatitig. At sabi ko, magandang gabi po. Walang imik yung babae. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko, magandang gabi po. May nagsabi, hindi po alam ng babae maski ang pangalan niya. Kapatid ng Branham, 2 taon na pong hindi niya alam. Tapos hinawakan ko siya sa kamay. At sa biyaya na rin ng Diyos, haya't alerto ako.
Parang hinaltak niya ako gamit ang dalawa niyang kamay ng paganoon at muntik na niyang bali ng mga buto ko sa katawan. At naiyapak ko ang paa ko sa sahig ng mariin at nasa lagos siya sa bandang dibdib. Ako nga'y bigla na lang niyang hinatak, butit nakawala agad ako sa kapit niya. At nung umiwas na ako at lumayo sa kanya, para humakbang doon sa hagdan, nakakita ako ng isang eksena na wala pa akong nakikitang ganon kailanman. Yung babae na yung dalawa niyang binti nakataas sa ere ng pagganito. Hinahabol ako habang gumagapang siya na parang isang ahas. Maulunigan mo siya na gumagapang ng paganoon sa sahig. Ngayon, ang diablo po yun. Tawagin niyo na ang gusto niyong itawag dito. Pero ang babae pong yun ay inaalipin mismo ng diablo. Sumugod siya sa akin habang gumagapang na ang likod ay pumikiskis sa sahig na parang isang ahas. At nakalapit siya roon na tumama siya sa gilid na yon ng sahig ng pagganon. Pumaikot siya. Idinatay niya ang malalakit malalakas niyang bisig sa may sumikad ng pagganon. May bangko roon. Hinampas niya yon gamit ang kanyang ulo. Tumalsik ang dugo mula sa gilid ng ulo niya. At natapisan niya yung bangko ng kaunti. Tapos tinunggapan niya yon ng kamay niya. Inihagis sa kanyang asawang lalaki at tumama sa dingding. At natuklap yung palitada sa dingding. Kung saan niya pinatama yon ng talagang ubod ng lakas. Baliw! 20 beses na mas malakas marahil. At ayun nga ang malaki ang katawan niya. Malakas na babae kung tutuusin. At pagkatapos, bigla na lang siyang ngumit-ngit ng sadyang kakatwang ingay. Parang, para pong ganon. Tumingin ako sa kanya at sa isip-isip ko, aba, wala pa akong nakikita na gaya nito. Mahabag sana ang Diyos sa kawaawang tao na ito na inaalihan ng gaya nun. At umiyak ang asawa niyang lalaki. Lumapit siya sa akin at tiniakbay ang kanyang mga kamay sa akin. Ang kanyang mga bisik sa akin, sabi, "Kapatid na Branham, ngayon masasabi niyo po ba na walang pintig?" Sabi, "Di ko na po talaga alam ang gagawin ko." Talagang humahagulgol ang lalaki. Umiyak ng gusto, sabi niya. May 5 maliliit na anak po siya sa bahay. Tapos sabi, Ako, siya po isang mabait na babae sana. Sabi, nag-aararo pa nga siya ng mga tingkal na lupa at tinutulungan ako sa pag-alaga ng mga tanim na bulak. Tapos sabi, nung siya nga'y lukuban nung sakit, sabi, ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko. Ibinenta ko ang bukurin ko. Tapos sabi, para madala lang po siya rito, kapatid na Branham, ang natitira na lang po sa akin ay isang pares ng kabayong mula. At ibinenta ko pa nga sila para maimaneho siya ng kapatid ng 200 milya para madala siya rito. At ngayon, kanya pong pinagsisipa ang salamin ng kotse at kaya ang mga binti niya ay dumudugo. Sabi, 2 taon na pong hindi siya nakakaalis sa pagkakahiga na yan at di niya rin alam ang sarili niyang pangalan. Sabi ko, bueno kapatid, siguradong mapapagaling siya ng Diyos. At nung sandali na yon, bumaling ang babae. Sabi niya, William Branham, wala kang kinalaman sa akin. Dinala ko ang babaeng ito rito. Sabi ng lalaki, naku. Sabi ko, hindi siya yan. Ang diablo ang nagsasalita na yan sa kanya. Ganon nga. Nakikilala nila. Nalalaman nila. Sabi ng lalaki, naku kapatid na Branham, yan po ang unang salita na nasabi niya sa loob ng 2 taon. Sabi ko, ginagamit lang ng diablo ang mga labi niya, parang yung kaso noon ni Pulutong. Gumapang ang babae ng paganoon papalapit sa akin, sabi, wala kang kinalaman sa akin, gumagapang ng paganoon. Sabi ko, kapatid, naniniwala ka ba doon sa kwento na narinig mong sinaysay ko tungkol sa pagdating ng anghel na yon? Sabi ng lalaki, ng buong puso ko po, sinabi niya yon habang iniyayapos ang kanyang mga braso sa akin. Lumakad ako papunta sa sulok na hagdan at nanalangin ako ng buong puso ko sa Panginoong Yesus. Sabi ko, Diyos, tingnan mo po ang kaawa-awang babae na ito. May 5 siyang maliliit na musmos na mga anak sa bahay. Walang nanay, ang isa pa'y sumususo na sanggol. Sabi ko, ano po kaya ang mangyayari? O Diyos, mahabag ka. At dumating ang Espiritu ng Panginoon. At hiniling ko sa diablo na lisanin ng babae. Bumaling ako, sabi ko, ngayon sumasampalataya ka ba? Sabi ng lalaki, ng buong puso ko, ano pong gagawin ko sa kanya, kapatid na Branham? Sabi ko, isama mo na siyang pauwi. Isama mo siya pabalik sa sanatoryo. Sabi ko, kung di ka magalinlangan sa isang bagay na sinabi ko sa iyo, antabayanan mo mismo kung ano ang mangyayari. 2 buwan matapos yon, nasa Jonesboro, Arkansas po ako. Doon nga'y maraming mga bagay ang ipinangyayari. Nasa 28,000 tao nagtipon-tipon sa bayan. At nangungusap ako noon at nakita ko, nakikipagsiksikan o kumakaway sa akin ng isang babae. Sabi ng babae, hindi mo ba ako nakikilala, kapatid na Branham? Sabi ko, hindi po. Kumakaway nga siya ng paganoon. At ang lahat, sabi, ako, pasensya na po. Makikiran lang po ako. Sabi niya, gusto ko lang makita ka. At may nakita ako na tumatawa, ang asawa niyang lalaki. At ayun nga ang babae,
na normal mismo't nasa tama na niyang pag-iisip, kasama ang 5 niyang maliliit na anak, ganap na magaling mismo. Naibalik nila siya, ni minsan ay di na niya sinipa ang kotse sa pagbalik. Ibinalik nila siya sa selda na nakukutsyonan ang mga dingding. Nung ikalawang umaga, pumasok sila doon para pakainin siya at nakaupo na siya. At nung ikatlo o ikapat na umaga, pinauwi na nila siya bilang magaling na. At pinauwi na siya sa kanyang mga anak. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tingnan niyo mga kaibigan, mas napagkikilala pa ng mga demonyo ang kapangyarihan ng Diyos kung minsan kaysa sa napagkikilala ng mga ministro at mga Kristiyano. Alam niyo ba yan? Mas madalas, basahin niyo ang Biblia. Kaya't sinabi ng saserdote, siya ay Beelzebub. Ang sabi ng diablo, nakikilala namin kung sino ka, ang anak ng Diyos, ang isang banal ng Israel. Tama ba? Naalala niyo ba sina Pablo at Silas? Nung sabihin ng mga ministro na mga impostor sila. Pero ang munting manghuhula ng kapalaran ay sinabing sila'y mga tao ng Diyos na sila'y may daan ng buhay. Kung di ako nagkakamali, si Reverend Hooper na taga Phoenix, Arizona na nakaupo sa likod ng gusali, mapapatunayan niya ang pahayag na yan. Hindi ba't nandun ka nung gabing yun, Reverend Hooper? Ayan po ang isang lalaki na nandun mismo nung mangyari ang bagay na yon. Sulatan niyo si Reverend G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas. At tanungin niyo siya kung anong patotoo niya. Hayaan niyong ipadala niya sa inyo. Hayaan ang sanotaryo na mismo ang magpatotoo nun. Isa lang po yan sa mga libo-libo. Sigit, isa pa po. Nung sumunod na araw, pagkatapos nun, ang anghel ng Panginoon ay pumaroon sa gusali. At sige po't pagkatapos lang nito'y sisimulan ko na ang pila para sa pananalangin. Papunta ako noon sa El Dorado. Ako nga'y may dadaos noon sa karirahan ng 2 gabi. Nung ako nga'y papalis na rito, mapupunta ako noon ng Shreveport at pagkatapos sa El Dorado at sa iba pa. Ako'y naroon sa isang munting simbahan. Sabi nila, kung maaari lang po sana na kayo mangusap sa simbahan na ito. Libo-libo ang nagtungo sa siyudad at yung tagapag-ulat ay napagbagong loob. Sa litrato na ito at yung tagapangasiwa ng hotel, pareho ng sabay. Nagnais sila na malaman kung paano masusumpungan si Jesus. Miyembro sila ng mga iglesia ng maraming taon. Pero nung masaksihan nila mismo ang gawa ng Diyos, na ang Diyos ay kumikilos talaga sa gitna ng kanyang mga hirang, inimbitahan nila ako sa isang maliit na silid at ako'y nangangaral noon. At nung lumabas ako, may 4 na lalaking nakaantabay sa gilid ko. Dumiretso na kami sa pinto at ang mga tao ro'y nakatayo lang sa ulan. May taklob-taklob na katsa sa ibabaw ng mga mahal nila sa buhay at lahat. Bloke-bloke ng siyudad ang pila ng mga taong naghihintay. Walang bahay na matuluyan. Wala kahit masisilungan man lang. Walang mapwestuhan ng maayos. Wala ni mga pribadong bahay. May mga dyaryo lang silang inilatag. May taklob-taklob na katsa. Kapag biglang aambon, nandun pa rin ang munting mga bata na pilay. Kaya tinihintay na sila naman ang makapasok doon sa pila para sa pananalangin. Sinasabi ko sa inyo, kapatid, mga tao yan na talagang iniibig ang Diyos. Tama, hindi mawawaglit sa isip ko. Napakaraming kababalagang bagay na mga himala ang nangyari doon sa pila. Papasok pa lang ako ng gusali, ang mga tao'y nagsisipag-iyakan na, nakikipagsiksikan, sinusubukang makadako doon sa dako kung nasan siya ng paganon. Inaayos nila yung pila na umusad sa may kotse. Dinig ko na may walang tigil sa paghiyaw ng habag, habag, habag. At tumingin ako sa paligid, naririnig ko ngayon na nanggagaling sa kung saan. Mistulang ang may lumulukso sa puso ko. Tumingin ako, nakatayo roon sa isang gilid. Sa Arkansas po may batas sila na yung itim at ang puti di pwede magsama. Kaya't nakatayo nga sa kabilang gilid ang isang itim na lalaki. May munting sombrero na hawak niya sa kanyang kamay. Nakatayo siya sa ulan at tumatama yung ulan sa mukha niya. Ang asawa niyang babae umihiyaw ng habag, habag, habag. Naisip ko ang tungkol kay matandang bulag na Bartimeo. At ako'y nagpatuloy lang. At mistulang ang may bagay na nagsabi sa akin na huwag ko yung baliwalain. Dahan-dahan ang mga tao doon nagsisiksikan. Sabi ko, gusto kong pumunta roon sa kung saan naroon ang lalaking itim. Sabi nila, kapatid na Branham, hindi po pwede. 2 sa kanila ay pulis. Sabi nila, baka magpasimula ka ng gulo sa magkabilang grupo kung ganoon. Sabi, hindi po pwede. Sabi ko, pero sinasabi sa akin ng Panginoon na pumunta doon sa lalaki. At kaya pumasok lang ako doon sa pagkakakordon sa isang gilid at nagpunta roon. Pumaikot sila at narinig ko ang babae na sabi, nung lumapit na ako, yung buting asawang babae ang sabi, eto na ang pastor, mahal. Grabe. Lumapit pa ako nung gusto kung nasaan yung lalaki. Sabi nung lalaki, kayo po ba si Pastor Branham? At sabi ko, opo, ako po. Sinimulan niyang kapain ang mukha ko ng kamay niya.
Tapos sabi niya, Pastor, may konti ka bang minuto para pakinggan ang istorya ko? Sabi ko, sige lang po. Sabi niya, Pastor, sabi niya, ang matanda kong nanay ay isang mabuti at reliyosong babae. Sabi, di siya nagsabi kailanman sa akin ng kasinungalingan sa buong buhay niya. Sabi, 10 taon na po siyang patay. Sabi, wala akong naririnig na anuman po tungkol sa inyo sa buong buhay ko. Siya nga, sabi, 100 milya po kasi ang layo ng tinitirhan ko rito. Tapos sabi, kagabi, maraming taon na po akong bulag. Sabi, kagabi, nagising po ako at nakatayo sa tabi ng higaan ko ang aking matandang nanay. At sabi niya, Iho anak, pumunta ka ng El Dorado, Arkansas at ipagtanong mo ang isang tao na nagngangalang Branham. Sabi, ang Diyos ay nagbigay ng kaloob ng makalangit na pagpapagaling. Matatanggap mo ang iyong paningin. Oh, grabe. Pakiramdam ko nga'y tumataba yung puso ko ng ganong kalaki. Nakita ko ron mismo ang pangungusap ng Diyos. Marami mang di maniniwala riyan. Ang Diyos nga iahayag yun sa kung anong paraan sa mga tapat ang puso. Gagawin nga niya. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya. At sabi ko, Kapatid, ang Panginoong Hesus na nagpadala sa iyo ng pangitayin na yon ay nakatayo rito ngayon para pagalingin ka. Inalis ko ang mga kamay ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Namatay ang katarata. May mga luhang tumulo at gumuhit sa kanyang pisngi. Sabi niya, Pinasasalamatan kita, Panginoon. Pinasasalamatan kita, Panginoon. Sabi niya, sabi ng asawa niyang babae, Mahal, nakakakita ka na ba? Sabi, Oo, nakakakita na ako. Sabi, Oh, ikaw ba'y nakakakita na talaga, mahal? Sabi, Oo, sabi, ayan nga ang pulang kotse dyan. Oh, grabe, ang asawang babae ngayon nagsimulang humiyaw no pag ganoon. At dinalalayan na nila ako at dinala na sa kotse. Makalipas noon, bumaba ako ng eroplano malapit sa Memphis, Tennessee. Isang gabi, lumalakad ako. May narinig ako na biglang sumigaw, Kumusta, Pastor Branham? Ako nga'y lumapit at sino yun? Ayun nga ang lalaki. Normal, kayang-kayang basahin na ang Biblia o ano pa. Sa isip-isip ko, kamangha-manghang biyaya kay timyas sa tenga na ang isang abang tulad ko ay maililigtas. Siya'y nananatiling siya pa rin ngayong gabi kung paano siya noon. Narito siya mga kaibigan. Ang tanging bagay na inihiling ko sa inyo na gawin ay manampalataya nang sinabi ko sa inyo'y katotohanan at masdan niyo ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kikilos gaya ng akin nang nabanggit. Kung hindi, kung ganon, ay pwede niyong ipagsabihin na si kapatid na Branham ay bulaang propeta. Kung ito na may kikilos, kung ganon, ay sampalatayanan niyo ang Diyos para sa kanyang pagpapatotoo. Iyuko na po natin ang ating ulo. Makalangit naming Ama, iniisip ko nga na balang araw sa pagsapit namin sa dulo ng lakbayin at dadako ako sa iyong bahay. Dalangin ko na iyo pong papasukin ako at nang ako po'y makaupo sa isang sulok doon kasama ang lahat ng mga minamahal ko na nakilala ko. Mag-uusap kami doon tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga laala na nagkaroon kami ng mga dakilang bagay na iyong ginawa para sa amin. At ganon pong kahanga-hanga na sa pangingibang bayan na paglalakbay na ito rito, ay makita ka at mapagkilala na ikaw ay malapit at ikaw po'y nandito sa gabing ito para pagalingin ng mga may sakit at ang mga taong nagdadalamhati. Panginoon, hanggang sa oras na ito, di pa po namin alam kung sino ang iyong pinili para makadako sa pila na ito. Ikaw po ang nakakaalam. May mga narito, nasa 50 tao ang may card. Panginoon, ikaw po ang naglalaan. Alam mo kung sino sa mga narito ang lalapit at itinatagubilin namin ito sa iyo pong mga kamay, Panginoon. Ngayon, iyo pong pagpalain ng bawat isa at nawa sila, Panginoon, na hindi makadadako sa pila para sa pananalangin sa oras na makita nila ang mga nagdadalamhati at ang mga pinahirapang lubha na sa kalagayan ng mga taong ito ay makita nila na mga taong ito'y mapalaya mula roon. O Diyos, dalangin ko na ang pananampalataya nila'y tataas pa at sila'y sasampalataya. At o Ama, iyo pong ipagkaloob na magkaroon ng isang makalumang revival na magsimula sa buong siyudad, Panginoon, na ang bawat iglesia ay magkaroon ng mga revival at ang mga ligaw na kaluluwa'y pumasok na nananampalataya sa iyong minamahal na anak. Iyo pong ipagkaloob ito, minamahal na Diyos. Ngayon Ama, ikaw po nakatatalos ng kahinaan ng tao at nalalaman namin ng kapangyarihan ng Diyos at dalangin ko na iyong ipadadala ang iyong anghel, ang isa na yaon na naghiwalay sa akin mula sa sinapupunan ng nanay ko. Hinatid ako sa buhay na ito at itinalaga ako para sa layunin na ito na tumayo rito sa gabing ito. Minamahal na Diyos, sa pagpapahayag ko ng matapang na pahayag na ito, sa harap ng libo-libo at daang libo ng mga tao, ikaw po'y di nabibigo kahit kailan.
At alam ko na di mo kami bibiguin sa gabing ito. Bagkus ipagkakaloob mo sa gabing ito na ang bawat lihim ng puso ay masambit sa mga tao. Ang kanilang mga karamdaman ay masabi sa kanila. Ang mga demonyo na tumatali sa kanila at ang bawat isa'y mapalaya. Di po ba, Ama? Dahil nagtitiwala kami sa iyo at iniibig ka't sinasampalatayanan ka't inihiling ito sa iyong pangalan at para sa iyong kalwalhatian. Dinggin mo po ang panalangin ng iyong lingkod ngayon, Ama, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang tagapangasiwa ng pila para sa pananalangin. From B85 to B100, stand in line according your number at my right and your left at the platform steps. From B85 to B100, everyone else remains seated. Idagdag ko lang, habang inaayos niya ang mga pila, lahat po na narito'y alam. Lagi po nating sinasabi ito, na kayo po'y magpitagan. Hindi po kami mananagot. Pinakailangan ko pong sabihin ito dahil nasa batas po ito. Bawat gabi, di po ako mananagot sa sinumang kritiko sa pagtitipon. Ang mga bagay na ito'y pwedeng lumundag mula sa isa patungo sa isa, lalo na ang pagka-epileptic at iba pang gaya nun. May nakita na akong mga tao na nagpunta sa pagtitipon, naganap na normal. Makikita ang isang paralisado na nakaupo rito at yung paralisado ay lalabas na normal ang kalagayan at ang kritiko ay lalabas na siyang papilay-pilay. Marami na akong nakita na pumasok dito, haya't mga 28 na sila o higit pa, na isa-isa na lang natutumba dahil sa epilepsy. Yan sa sahig. Ang puwersa na ito ng demonyo'y maghahanap talaga ng dako na mapupuntahan. At mga kaibigan, nasa Biblia po yan. Ilan ang nakakaalam na turo't aral yan sa Biblia? Patingin po ng inyong kamay. Ito nga'y ang bagong tipan na iglesia na kumikilos. Hindi po ba, mga kaibigan? Ito'y kapangyarihan mismo ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na nagliligtas. At habang pinapipila nila ang mga tao, iniisip ko lang na yung mga nasa silyang de gulong, sige, ang sabi nila'y, pwede kayong di na umalis sa pwesto nyo. Lalapit na lang sila kapag malapit na yung numero sa card nyo. Kanilang tatawagin ang pansin nyo. Ngayon, nais kong alalahanin ito ng lahat. Kayo po'y laging malugod na tinatanggap sa mga pagtitipon. Lahat po. Pero kapag hiniling ko sa inyo na iyuko nyo ang inyong mga ulo, iyuko nyo talaga ang inyong mga ulo. At pagkatapos, kapag huwag nyo pong iangat ang ulo nyo hanggang sasabihin ko yun dito sa mikropono. At ni kapatid na Bosworth na nakatayo lang dito, naitaas nyo na ang inyong ulo. Kung bigla na lang inyong pangungunahan, hindi po ako mananagot sa kung anong maaring mangyari. Si Ginoong Hooper po, na nakaupo riyan sa malapit, naroon siya noon sa isang, gusto ko lang makakita ng ganoon, na mga nakasaksi na sa ibang mga pagtitipon. Naroon siya noon sa Phoenix, Arizona kasama namin, kung saan may isa sa mga opisyal ng syudad ang nakaupo sa pagtitipon. Sabi nung lalaki, naku, mataas na antas lang ito ng psikolohiya. Sabi, basta ako, di ako susunod. Nararamdaman ko nga yung lalaki na yun. Nakaupo siya sa likod sa bandang kanan ko. Sabi ko, may tao po sa kanan ko. Ang nakaangat ang ulo, ayaw niyang iyuko ang ulo niya. Sabi sa kanya ng isa sa mga aser, sabi, iyuko niyo lang po ang ulo niyo. Isa siya sa mga opisyal ng syudad. Kaya sabi niya, di ko naman kailangan. Sabi, sige po. Tapos binanggit nung aser sa akin, may malit na bata nga roon at nakaperdible lang yung parang basahan na ipinambalot sa kanya. Mangyari, ang bata nga ay sinusumpong ng epilepsy. Nangingisay doon mismo sa ibabaw ng entablado. Kuminsan nga, kapag umatake ang epilepsy, talagang pinangingisay noon ng tao. Tapos sabi ko, sige po Ginoo, nakikiusap lang naman po ako. Yun lang po ang magagawa ko. Nanalangin ako, sabi ko, Diyos, huwag mo pong hayaan ng inosenteng bata na ito'y magdusa dahil sa bata na yun, dahil sa lalaking yun, sa kanyang pagsuway, lumisan sa bata, ngumisilang lalaki at ganun nga. Mga 2 araw ang nakalipas, sumadya siya, para raw bigla na lang siyang may naramdaman na kakatuwa. Sabi, baka guni-guni ko lang ito, baka ganun lang. Sabi, baka imahinasyon ko lang ito. Ano tiniisip ko lang kasi ng gusto. Sinusubukan niyang baliwalain yon. Isang araw o mga ilan pa, sinundo na siya ng mga opisyal sa may bayan na palakad-lakad. Mga 6 na linggo pagkatapos, sumadya siya.
Nagdadaos ako noon ng isang gawain sa Charles Fuller o kina Charles Fuller doon sa Long Beach. Kung meron po rito na nakadalo roon, alam niyo kung gaano karami ang dumalo roon noon. Literal na libo-libo ang naroon. Nakatayo sa dulo-dulo ng dalampasigan, kaya sila, di siya makasingit doon. Sumadya sa Los Angeles, hindi siya makapasok. At nung huli, si Modesto, yung asawa niyang babae, isang gabi na maulan, napasalampak siya sa daan. Kumapal na raw ang balbas sa mukha ng asawa niyang lalaki. Kakilakilabot at kahindik-hindik tingnan. At ayun nga siya. Sabi, kapatid na Branham, kung may magagawa lang sana. Sabi, hindi siya. Ayaw niyang kumain. Ni hindi namin siya mapainuman lang. Oo, kalunos-lunos nga ang sinapit niya. Nakaupo roon, nakadilat lang ang mga mata. Pumasok ako, bigla na lang siyang, tila may gustong sabihin sa akin ng paganoon. Sinabi ko sa kanila na ipinit ang pinto. At pagod na kami noon. Tumagal kami doon sa bulwagang pamayanan nung gabi ng Sabado. Mahabang oras ang ginugol namin sa mga may sakit. Pinapilit ko kay kapatid na Brown at kapatid na Murang pinto para di makapasok ang ibang tao. Yung asawang babae nga'y puno ng putik dahil sa pagkakasalampak sa daan at napakapit pa nga sa may binti ng pantalon ko. Hindi ako makagalaw. Ayaw nila akong paalisin. Nakahawak ang babae para ako'y pumunta sa kanyang asawang lalaki. Lumipas sa mga 45 minuto, lumisan yun sa kanya. Iniyakbay ng lalaki ang bisig niya sa akin at niyakap ako. Isinuot niya sa ulo niya ang sombrero niya ng paganoon. Kinamayan ako, umuwi na magaling na. Sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kung kritiko ako, di niyo ako siguro mapapaupo kung saan ito nangyayari. Naparito ako para tulungan kayo at di kayo hadlangan. Bueno, ngayon, sige talalahanin niyo yon. Kung pananatilihin niyo ang ulo niyo na nakayuko, kung may bagay na mangyari, ako po ang mananagot kung ganon. Ngayon, di kayo pwedeng umimbento ng kwento dahil malalaman ko pagtapak niyo rito. Pero ngayon, kayo po'y magpitagan lamang, manalangin. Kapag hiniling ko na iyuko niyo ang ulo niyo, iyuko niyo ang ulo niyo, gaya ng ginawa niyo po kagabi, kalugod-lugod po. At ganon din po ang gawin niyo sa gabing ito. Ang lahat ay magiging maayos. Kayo po ba'y ihanda niyo na ang linya niyo? Iyuko lang natin ang ating mga ulo pansumandali. Ama, napagtatanto ko na ito'y dakilang oras. Oras po ito na kami tatayo ng harap-harapan sa kalaban. At ito po ang mga pilay, mga nagdadalamhati at naghihingalong mga tao. Ito ang mga tao na nakatayo rito sa may pila, na marahil may kanser o marahil may sakit sa puso. Di ko po alam kung anong suliranin sa kanila ngayon. Pero iyo pong sasabihin sa iyong lingkod at dalangin ko sa iyo na iyong pagagalingin ng bawat isa ng ganap at naway si Satanas ay masuway sa bawat pagkakataon at naway mabunyag sa mga sumasaksi rito. Nawa ang bawat isa ay maging kalugod-lugod, Panginoon, na nakikipagtulungan, lahat na Kristiyano. Naway magkaroon kami ng dakilang pagtitipon ngayong gabi. Nawa ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dumaluyong sa buong gusali. Pagalingin ang bawat isa na narito sa gusali, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ng minsan kung mamarapatin nyo. Ang bawat isa po'y magpitagan sa abot ng makakaya nyo. Iniisip ko lang kung pwede nating awitin ito ng gaya nito ngayon. Ilan ang sumasampalataya rito? Itaas niyo inyong kamay habang inaawit niyo ito. May kanser o sakit na pambabae. At sandali lang po, pareho pong nahagip ng sabay. Ito po'y sakit na pambabae. Yun nga ito. Tama ba? Oo, tama nga. Halos cancer. Siya nga. Yun nga yun. Ang buhay nga'y hindi naging mabulaklaking higaan ng kalwalan sa iyo. Siya nga. Hindi. Napakarami mong mga ligalig.